Trabaho ka pa rin kahit na tayo hirap na hirap po at pagal na pagal sa ating trabaho, trabaho pa rin po tayo. Nang sa ganoon naman, masiguro po natin na maganda ang kita nitong mga mananalo. Ang sweet mo naman. Always thinking of them. Nanonood ko sila, sinasabi ko, ito yung mga taong sisweldohan natin, ano? Talaga namang, parang di natututo. Mga taong ito, yayaman na nito eh. So ang dami nating pag-aambag-ambagan dito. Nakakahiya naman, higit 300 mahigit na mga kongresista yan at 24 na mga kagalang-galang na mga nasa pedestal ang ating puponduhan. Yan tanong sa ating presidente, di ba? Matapang niya kayang harapin ang katotohanan na may problema po itong proyektong ito. Asadya pong siya ay binigyan ng mga mali-maling informasyon kaya niya ay pinagtatanggol nung una. Di po ba? Alright, sige. So, magbago kaya ang tunog ng Pangulo kung malaman niya ang katotohanan? Maging maging mas praktikal at makatotohanan sa mga desisyon po nila dahil libo-libong pamilyang Pilipino ang nawalan po ng hanap buhay dito ang kanilang mga padre at pamilya. Ang dami pong mga jeepney drivers, operators na tinanggalan po nila ng kabuhayan dito. Yung pala naman, hindi nila kayang ipatupad. Yan ang masakit sa kalooban natin dahil ang dami mga Pilipino nagtitiis lang. If you notice, ang dami mga Pilipino tahimik lang talaga, hinahayaan na lang mga pagnanakaw news. Diba maraming Pilipino hinahayaan na lang nila yan. Hindi na nga pinapansin ang issue ng corruption. Wala din, kasi pare-pareho lang yan sila. Di ba, wala tayong magagawa dyan. Sige, hanap buhay na lang tayo. Yun po Pero yung nga po, ito pa sila ang pinagmamalabisan sa pamamagitan po ng pagtanggal sa kanilang kabuhayan at pagbibigay oportunidad sa mga may kapangyarihan at may koneksyon na silang kumita. Alas 6, mga nagtatanong din dito tungkol po dito sa tulay na ito. Tulay, agad bumigay. 12 taon in the making at hindi pa nga po nagagamit daw, nag-retrofit na kaagad. And the word used is overstressed. The bridge is overstressed. Di ba parang tao pag may mabigat na dinadala, nasa stress? Ganon din daw ang bridge. Naman. Pag mabigat ang dumadaan din sa stress. At ganon din po naman din tayo dito. Kapag mabigat, mga kapatid. Saan ka na naman papunta? Napunta ka sa mabigat eh. Paano mabigat? Baka kung saan ka na naman mapunta niyan. Mabigat po ang dinadala. Tapos titingin sa akin. Tingnan nyo. Natitingin sa akin. Gusto ko rin maging kapitan. Gusto mo balik tayo? Ikaw yung cabin crew mamaya, ako yung kapitan. Intro kita. Ako yung cabin crew? Ikaw yung bakit may cabin crew na lalaki? Wala naman ko sinasabi. Sinasabi ko lang. Ikaw yung cabin crew, ako yung kapitan. May kapitan na rin na babae ngayon. Madami na. Madami na sila. Ayun, mas maganda po nga yung kapitan yung babae. I'm sorry, babae yung kapitan. Bakit? Mas suwabe ba ang landing pag babae? Mas maganda nga pag babae ang kapitan. Nakasakay ka na ba? Ng barko ako. Ito na muna tayo. Magbabalik pa rin po kami. Meron tayong short break lamang para sa ating mga importanteng paalaala. True FM. Yung mga nagpapasweldo sa kanila, gising na. Yung pasweldohan natin ay malamang mga tulog pa. Naka-recess sila ngayon. Ano kayo? Sige. So habang ang mga uri manggagawa po, lalo na itong mga nasa karatig lugar ng Cavite, Bulacan, yan po itong mga dapat po itatangkilik ng ating train system. Houston, we have a problem. Palagay ko, mahihirapan si Vince Dizon dito, si Sec Vince. Sakit siguro ng ulo nito dahil bukas makalawa, 2026 na. Patapos na sila. Ano pa ang kanya magagawa dito? Kahapon daw dumalaw si Vince Dizon, si Secretary, dito sa Common Station. Na proyekto nga po. Ito ho kasi yung mag-uugnay sa LRT1, MRT3 at MRT7. Gaya po ng una pa nating pinaliwanag sa inyo. Alam mo, sabi niya, dapat daw po ay matagal na itong tapos. 13 taon na po magmula na ito'y sinimulang gawin. Pinagplanuhan. Okay.
Dapat po ito tapos na noong pang 2021. Wala naman dudad may dumaan na pandemic. Pero ngayon po ay Marso na po ngayon, 2025. Mukha pong as in tenga yung project. Dapat po nagre-ribbon cutting na sila. So Houston, we have a very very big problem kasi matapos mo man itong linya ng MRT7, assuming lang po na matapos mo ito hanggang dyan lang sa Caloocan, papunta po dito sa SM North EDSA o Trinoma. Saan ka dudugtong? Saan sasakay? Saan bababa ang mga pasahero? Mukhang ang labo. Mukhang hindi ito mangyayari. Alam niyo mga kapatid, baka na naman walang managot dito ha. O namang walang mananagot. 2.7 billion pesos po ang halaga ng project na ito. 2.7 billion. Magkano na ba dito ang naiabot dito po sa contractor nito na BF Construction? Kami po'y tatawag sa kanila para makuha ang kanilang panig sa isyong ito. Ang binabanggit po ng mga taga-DOTR dito kasi nga itong kontratang ito ay awarded during the past administration. So sino-sino pong responsable? Okay, baka ho naman sila talaga ang winning bidder dito. Pero bakit po sinasabi ho ng mga taga-DOTR mismo na bakit hinayaan lang ng DOTR yung dati, yung pumalit na nandiyan pa rin. Actually, pagpalit ng administrasyon, yung pa rin responsable sa mga kontratang ito, naandun pa rin naman. Ba't hinayaan lang na mangyari ito at mukhang hindi po pinagbabayad ng kaukulang multa yung kontratista. At ngayon, natenggak ngayon dito at may mga claims pa po ng maling disenyo. Kailan ba ho kayo huling sumakay po ng LRT1? Di ba hanggang gitna lang yan ng EDSA? Opo. Pero saan ang kanyang last terminal? Meron pa yung bungi. Hindi pa nakakadirekta dito po sa common station. Binabanggit ng mga taga-DOTR na doon pa lang po may problema na daw po sa disenyo nito. Aray ko Diyos ko. Tanong dito kay Secretary Vince Dizon, gaano kabilis mo namang didesisyonan yung pong termination of the contract, penalizing the contractor, suing those responsible, and getting a new contractor at getting a new design na sinasabi pong design flow nito pong common station. Laking hamon ito kay Secretary Vince Dizon. Pero dun nga sa sinasabi niya, ay talagang bubusisiin po nila itong kontrata kung dapat nga daw i-terminate na. Yun ang sinasabi. Pero doon sa pahayag niya kahapon, sabi niya nakakalungkot, nakaka-frustrate, nakikita mo nandyan, pero nakatenga lang. Abay, oo naman. Kung 2013 pa po sinimulang planuhin yan, ano na ngayon? More than a decade? Wala pa rin? Sige. Kamusta? So, isa po ito mga kapatid sa pinoproblema nga ngayon ni Secretary Vince. Meron pang isa, yung pong PUV modernization program. Ano ba talaga ang total picture ngayon? Ang tanong sa ating presidente. Diba? Matapang niya kayang harapin ang katotohanan na may problema po itong proyektong ito. Asadya pong siya ay binigyan ng mga mali-maling informasyon kaya niya ay pinagtatanggol nung una. Ang maging mas praktikal at makatotohanan sa mga desisyon po nila dahil libo-libong pamilyang Pilipino ang nawalan po ng hanap buhay dito ang kanilang mga padre at pamilya. Ang dami pong mga jeepney drivers, operators na tinanggalan po nila ng kabuhayan dito. Yung pala naman, hindi nila kayang ipatupad. Yan ang masakit sa kalooban natin dahil ang dami mga Pilipino nagtitiis lang. If you notice, ang dami mga Pilipino tahimik lang talaga, hinahayaan na lang mga pagnanakaw news. Diba maraming Pilipino hinahayaan na lang nila yan. Hindi na nga pinapansin ang issue ng corruption. Wala din, kasi pare-pareho lang yan sila. Di ba, wala tayong magagawa dyan. Sige, hanap buhay na lang tayo. Yun po Pero yung nga po, ito pa sila ang pinagmamalabisan sa pamamagitan po ng pagtanggal sa kanilang kabuhayan at pagbibigay oportunidad sa mga may kapangyarihan at may koneksyon na silang kumita.